Akala ko mabilis lang yung magiging transition ko pagpunta ko dito sa Canada, na malaki na agad yung sweldo at makakahanap agad ako ng trabaho. Pero hindi pala. Hi everyone and welcome back to another video. If you guys are new, ako po ulit si Arlene. And dito sa channel na to, I share about yung mga travel ganaps ko and also talk about yung mga realidad sa buhay nating mga Filipinos abroad. If you guys are interested sa mga ganitong klaseng videos or topics, then please don't forget na mag-subscribe at let me know sa comment section kung ano yung mga topics na gusto nyong pag-usapan natin in the future. So for today's video, pag-usapan natin yung mga realidad or tunay na nangyayari sa buhay dito sa Canada. Mga bagay na maybe hindi nyo masyadong nakikita online because 'di ba sometimes pag parang gusto mong pumunta sa isang lugar or pinag-uusapan natin yung isang lugar, akala natin lagi maganda or yung mga nababalitaan natin lagi maganda or meron din na mga negative, pero until na pumunta ka pala dun sa isang lugar na yun, dun mo lang matututunan or makikita kung ano yung mga realities doon sa lugar na yun. And yun yung exactly nangyari sa akin nung lumipat kami dito sa Canada. That was 2008, tapos mga 17 years old ako at that time. So it was such a big na transition noon nung buhay ko. Imagine, nag-enjoy pa ako dun sa teenage life ko, pero biglang nakat siya. Tapos yun na nga, lumipat na kami dito. Isa sa mga biggest no culture shock ko talaga is yung weather. Alam naman na natin, di ba, na nag-snow talaga dito sa Canada or may winter talaga, pero hindi ko in-expect yung lamig. Alam mo yun? Yung mga -1, -5, mga ganyan, mainit na yan sa winter dito sa Canada. Pag yung mga usual na temperature talaga, pag winter is mga -20, ganyan. Minsan umaabot pa ng -30, ganyan. So super lamig talaga, and nakakapanghina siya ng katawan minsan. And you know what, sometimes hindi lang naman about dun sa lamig yung parang nakaka-irita sometimes, but the fact that meron siyang lungkot na binibigay sa'yo yung winter, right? Like sometimes parang nadidepress ka, nadadown ka kasi hindi tayo masyadong naaarawan or hindi ka masyadong nakakalabas-labas, 'di ba? So kailangan talaga pala na meron kang winter sport para ma-enjoy mo yung winter at saka hindi ka na nade-depress ka. So mahirap kasi siya pag bago ka dito sa Canada. Syempre hindi mo pa alam yung mga winter sports, 'di ba? So it was such a big na transition. Hanggang sa nasanay na lang ako na ganito na lang siya every year, and then na-learn ko na lang i-appreciate yung weather at saka i-enjoy yung panahon kasi wala dito naman na ako nakatira. Pangalawa is, since dito kami sa Quebec lumipat, ang akala ko noon English yung lengguwahe nila dito sa Canada. Hindi ko naman alam na dito pala sa Quebec, French din pala. So isa pa yan na nagpahirap talaga doon sa mga first few years namin dito sa Canada kasi kailangan mong matutong mag-French. Apart from the fact that hindi naman talaga tayo masyadong sanay na mag-English, di ba? Yun yung tipong parang English na hindi ako ganun kasanay or hindi ako ganun ka-fluent. Tapos kailangan ko pang matutong mag-French. Alam mo yun? Until such time na parang na-try ko na lang siyang i-embrace na din, nasasanay ka na rin na naririnig-rinig mo yung French. To be honest, hindi ako super fluent sa French, and up until right now, I really think that it's still an advantage sa akin kasi kahit na gusto kong makahanap ng ibang trabaho or gusto kong umangat dun sa position ko, ang laging humihila sa akin pababa is yung French kasi it is really parang mandatory dito sa Quebec, lalo na ngayon na super stricto nung government. Meron silang mga specific laws na ini-implement for the past few years regarding yung French language kasi nga gusto nilang i-preserve. Like yung mga communication alone sa trabaho, kailangan French at nahuhuli na yung English. And
And alam ko na maraming mga Pilipino na yun talaga yung mga pinaka-struggles nila dito sa Quebec. Maganda sana dito sa Quebec kasi mas mura siya compared do sa mga ibang provinces. Ang ano lang talaga is yung French. Marami actually mga Pilipino na nagsimula sila dito kaso naglilipatan na because of yung French. Advantage siya pag dun sa mga bata kasi 'di ba pag bata, mabilis lang naman nilang matutunan. Just like yung pamangkin ko, kinakausap namin siya English. Nung nagpunta siya sa school, wala pang 1 taon, natututunan agad siya. Even yung accent niya, ganyan. Sa kanila, mas madali talaga. Pero pag tipong pumunta ka na dito sa Canada ng mga teenager ka na, like yung edad ko na pa 20 na ako, or mga nasa 20s ka, 30s ka, parang ang hirap na, alam mo yun. Inom muna ako ng aking shake kasi parang medyo nawawalan na ako ng boses. Nakaka-relate ba kayo so far dun sa mga sinishare ko? Let me know dun sa comment section. But anyways, yung isang dito, parang isa sa mga shocks ko was that sobrang busy ng mga tao dito. Alam mo yun, kaya ang hirap na mag-retain ng mga relationships like friendships, mga ganyan. Kasi lahat may mga ganap, lahat may mga responsibilidad, alam mo yun, tapos hindi nagmamatch yung schedule sa trabaho, kaya ang ending, minsan lang talaga magkita yung mga tao dito, unless either nakatira kayo sa isang bahay, and actually even nga pag nakatira kayo sa isang bahay, magkakaiba pa din yung schedule, so ang hirap talaga. And sa experience ko, usually marami akong mga nagiging ka-close sa trabaho kasi 'di ba everyday nagkikita kayo, same ng break, same ng lunch, mga ganyan. After work, ang bilis magplano na may pupuntahan or may mga ganap, ganun. Pero pag once na nagkakaalisan na sa trabaho, nare-retain naman yung relationship for a few months, minsan a few years, until such time na biglang wala na. And it doesn't mean to say na hindi na kayo friends or anything like that. It's just that meron ng mga kanya-kanyang mga ganap, 'di ba? So yun siya. Unlike dati nung nasa Pilipinas ako, na feeling ko parang medyo mas madali na mag-retain ng relationship kasi alam mo yun, parang marami kang pwedeng gawin sa isang araw. Dito hindi ko ba maintindihan na parang okay, nagtrabaho ka tapos biglang gabi na. Alam mo yun? So, yun yung parang medyo weird sa akin talaga. Next naman, which is almost like related siya dun sa previous na point, is yung culture dito sa North America na trabaho kasi ang daming bills, ang daming bayarin, tapos yung iba nagpapadala pa sa Pilipinas. Alam mo yun? So, parang nung una kong punta talaga dito, parang bakit ganun? Like, meron akong mga nakikilala, 3 yung trabaho nila, 4 yung trabaho nila, parang natutulog ka pa ba, girl? Alam mo yun? Pero ganun pala talaga dito. Hindi lang siya sa mga Pilipino, but really, yun yung culture dito sa North America na super grabe silang magtrabaho, and hindi mo talaga sila masisisi because of yung high na cost living dito. Kung ikukumpara mo siya sa ibang bansa. So yun siya, and no choice din talaga yung mga tao. Nakakangarag lang siya, and I think nakuha ko yun immediately nung pagpunta ko dito. Naalala ko pa noon, parang trabaho din ako noon. Minsan, sometimes, 6 days ako nagtatrabaho, 1 araw lang yung day off ko. Tapos, sumabay pa na nag-aaral ako. Alam mo yun, so nasa bus ako, nasa metro ako, nakakatulugan ko na talaga. Kasi, yung tulog ko, mga 4 hours lang, mga 5 hours lang, mga ganun. Until eventually, parang nagsawa na ako sa ganun. So, even up until right now, parang sinasabi ko talaga sa sarili ko na gusto kong maging stable sa isang trabaho, na hindi ko nakakailanganin magdalawang trabaho or magtatlong trabaho. And so far, for the past few years, nagagawa ko naman siya. Kailangan mo lang ingatan, syempre, yung gastos mo, tipid-tipid, mga ganun. But it's doable naman. It's really that nakakapagod yung ganitong klaseng culture or parang ugali na hindi ko talaga gusto, pero hindi ko rin alam kung paano ko siya nakaya. And karamihan sa mga Pilipino ngayon,
lalo na yung mga babae, ha. Alam ko, may mga lalaki din naman na dala-dalawa yung trabaho, ganyan, or tatlo-tatlo, pero usually yung mga babae, yung mga nakikita ko, nagbabantay sila ng mga matanda, like sa nursing home, ganyan, may mga linis yan sila, tapos meron sila yung actual na declared na trabaho. So, yung mga ibang tao dyan na may mga family members abroad, kailangan ninyong ingatan kung ano yung mga pinapadala sa inyo kasi hindi nyo alam kung gaano sila naghirap na kitain yung pera. Sometimes iniisip natin na nasa ibang bansa siya, ang dami niyang pera, but ang reality is that tatrabahuhin mo talaga, minsan hindi ka makakakain, minsan hindi ka makakatulog just for you to earn yung amount na yun na in-earn mo, unless stable ka dun sa isang trabaho mo talaga. Anyway, nawawalan na ako ng boses. So anyways, meron pa tayong dalawang points na gusto kong i-share. Yung una is the fact that very competitive yung market dito, very competitive sa trabaho. If gusto mo talagang mag-excel or gusto mo talagang umangat yung position mo, ang dami mong mga kompetensya at hindi madali. Ang kalaban mo majority of the time is yung may mga MBA, mga ganyan, or may mga experiences dun sa mga malalaking institutions. Like for example, sa akin, ngayon, nasa corporate world na ako for more than 10 years na din. And ang pangarap ko talaga is talagang umakyat yung position ko. Ang kaso nahihirapan ako because yun nga, yung mga kasabayan ko or yung mga kakumpetensya ko sa position are mga ibang tao na meron na silang experiences dun sa mga big institutions, right? Like for example, mga RBC, mga Desjardins, mga ganyan, ang lalaki or ang gaganda ng mga experiences nila. So, mahirap i-penetrate yun sometimes. The next thing is dito sa Quebec, yun nga yung French. Advantage talaga pag marunong kang mag-French, and unfortunately, it's a disadvantage pag hindi ka marunong mag-French. So, kahit na meron kang diploma, meron kang mga certificates, pero kung hindi ka nagsasalita ng French, ang hirap umangat unless yung business or yung kung saan ka nagtatrabaho is hindi required yung French in order for you to be able to conduct yung trabaho mo. Like for example, sa akin, we provide yung services namin outside of Quebec, kaya parang nakaka-survive ako. However, majority of the time, like yung mga meetings, mga ganyan, French required talaga siya. So, mahirap yung mga ganun klaseng mga competition talaga. Ayan, so ang pinaka-last is the fact na kailangan mo talagang mag-back to zero. Well, alam ko naman na pag pupunta ka dito or nung pumunta kami dito na back to zero talaga, 'di ba? Like meaning to say kailangan ko ulit mag-umpisa, which I think is lahat naman ng mga lilipad sa ibang bansa, you kind of like expect that na. Ang kaso, hindi ko talaga in-expect na wala talagang merit pala yung pinag-aralan ko sa Pilipinas. As in, zero. Kasi nung pumunta kami dito, nasa pa-third year college na ako. Parang one sem na lang, ganun, matatapos ko na yung third year college. Kaso girl, pagpunta ko dito, back to high school ako kahit na nag-equivalency ako, ganyan. Kasi iba yung tawag dito, yung education nila dito, system nila. So, completely different. And unfortunately, you really have to start over. Tapos, ang mahirap pa doon, yung feeling na ano ba yan, gagawin ko ulit yan, magsisimula ulit ako, alam mo yun. And at that time, yung age ko, 17, hindi ko pa siya masyadong naintindihan. Ang alam ko lang, parang nahuhuli na ako. Kasi nakikita ko yung mga kasabayan ko, nagkakaping na sila, ganyan, tapos nag-graduate na sila. Eventually, ako, parang nasa adult school pa ako. So, that was such a really difficult na phase. And hanggang sa medyo tumagal na ako dito, meron na rin ako mga nakilalang iba. Doon ko na-learn na hindi lang pala ako, halos lahat yun yung na-experience nila. Kasi meron nga yung iba, mga engineer na sa Pilipinas, mga nurses na sa Pilipinas, mga ganyan. Kaso, hindi rin na-honor yung diploma nila. So, in a way, kailangan mong mag-take pa din ng courses dito sa Canada in order for you to practice doon sa field mo. Ang mahirap pa kasi meron akong kasabayan dati na nag-aral din or nag-take ng nursing dito sa Canada. Ang hirap man ng exam, lalo na dito sa
sa Quebec nga kasi meron pang French na exam na kailangan mong kunin. So parang kailangan mo siyang i-pass in order for you to practice as a nurse. Parang sa Pilipinas, 'di ba, na merong parang board exam, something like that. So parang similar siya dito. Ang problema pag binagsak mo 'yun, alam mo 'yun, hindi ka rin naman makakapag-practice as a nurse. Sobrang hirap kasi nga yung French, 'di ba? Yun siya, yun yung parang ang hirap na back to zero ka talaga. Pero buti na lang talaga parang na-get over ko siya. Although natagalan na before ko siya na-get over. But eventually natanggap ko na siguro ganun talaga hanggang sa nag-aral na ulit ako. And then, nakahanap na ako ng trabaho na gusto ko naman din talaga. So, ayan na nga yung mga realidad or mga discoveries ko na ganito pala dito sa Canada na hindi ko in-expect before kami pumunta dito. So, kayo ba? Ano ba yung mga parang mga gulat factor ninyo na ganito pala dito? Parang ganyan. So, let me know doon sa comment section. Mag-usap tayo. And anyways, thank you so much again for joining me sa ating video for today. Again, pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, please don't forget to subscribe and let me know sa comment section kung ano yung nagustuhan ninyo or kung nakarelate kayo dito sa topic natin for today. So again, thank you so much and I'll see you dun sa next na video natin. Bye!